Kabarangay, naranasan mo na bang umibig ng kapwa lalaki? Naranasan mo na bang magmahal ng palihim sa loob ng matagal na panahon at ika'y labis na nasasaktan pero patuloy ka pa rin nagmamahal? Yan ang kwento sa araw na ito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Papa Dudot, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Val. Ipinanganak ako sa Batarasa sa Palawan kung saan doon din ako lumaki. Nagkaisip at natuto sa maraming bagay. Masasabi kong ang lugar na iyon ay ang aking tunay na tahanan. 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. 2 lalaki at 1 babae. Si Ate Nel ang panganay namin at si Kuya Ram naman ang pangalawa. Si Mama ay isang government employee at ang papa ko naman ay isang magiting na magsasaka. Payak lamang ang aming pamumuhay mula noon magpahanggang ngayon. Masaya kami sa piling ng isa't isa at kontento naman sa kung anong meron kami. Ang turo sa amin noon ni Papa ay hindi dapat kami manlamang sa kapwa. At dapat ay magparaya na lang para sa ikapapayapa at ikakabuti ng lahat, habang ang Mama naman ang nagturo sa amin na dapat ay palaging manalangin, maging malapit sa Panginoon at dapat ay maging mabait sa kapwa. Palaging ngumiti na siyang tinaglay ko sa aking paglaki. Dahil sa turo ni Mama na huwag makikipag-away, palagi akong nabubuli noon sa school sa kadahilan ng hindi ako nanlalaban, sa halip ay umiiyak na lamang. Kaya naman mula kinder hanggang sa nakagraduate ako ng elementarya ay hindi nagkaproblema sa akin ang aking mga magulang dahil wala akong nakakaaway ni isa man sa paaralan. Magaling naman ako sa klase. Sa katunayan nga ay nasa 87 ang pinakamababa kong grade at karamihan ng aking marka ay puro line of 9. Grade 1 ako noon nang naging schoolmate ko si Joanne. Papa Dudot, maganda at maputi at matalino pa si Joanne. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking isipan ang taglay niyang ganda kahit pa alam ko may asawa na siya at hindi pa rin nawawala ang paghanga ko sa kanya. Mula grade 1 hanggang grade 3 kaming dalaway naging mag-seatmate sa aming klase. Magkasunod kasi ang apelyido namin . Sa letter J nag-start ang apelyido niya habang ako naman ay sa letter L. Wala kasing may apelyidong letter K sa amin. Sa totoo lang, Papa Dudot, si Joanne ang tumayo kong tagapagtanggol sa aking kalampahan. Dahil sa hindi ako marunong lumaban, siya ang lumalaban para sa akin. Pakiramdam ko kasi noon ay kapag nakipag-away ako, lalabas ang dugo ko sa katawan ko at mamamatay ako, gaya ng mga napapanood ko noon sa TV na mga action films nila Robin Padilla at Lito Lapid. Bubugbugin ng kontrabida at mamamatay ito. Lagi kong kahati si Joanne sa mga baon niya. Gustong-gusto kasi ako ng nanay niya na may kainan sa harap ng eskwelahan. Simula nang naging matalik na kaibigan ko si Joanne, ay tampulan na kami ng tukso sa loob ng klase, maging ng aming mismong mga guro. Bagay daw kaming dalawa. Gwapo naman daw ako at maganda si Joanne. Para daw kaming Juday at Wawi de Guzman, ngunit nahihiya ako kapag gano'n ang mga naririnig ko. Sa totoo lang ay may paghanga talaga ako kay Joanne at higit pa sa kaibigan ng turing ko sa kanya. March 2000, summer vacation noon nang nagpa siya akong bisitahin si Joanne sa bahay nila. Dala ang isang supot ng manggang hilaw at isang garapong bagoong na si Mama pa mismo ang nagluto para ipasalubong sa best friend ko. Sakay ako ng bisikletang regalo sa akin ni Papa dahil second honor ako noong nakaraang closing. Pagkarating ko sa harap ng bahay nila ay kaagad ko siyang tinawag. Subalit isang medyo may katandaang lalaki ang bumukas ng pintuan ng bahay nila Joanne. Magandang araw po, Uncle. Nandyan po ba si Joanne? Sabi ko. Wala na sila rito, iho. Nakaraang linggo pa umalis. Sabi ng matanda. Ganon po ba? Saan daw po sila nagbabakasyon? Inosenteng tanong ko ulit sa matanda. Nasa Baguio na sila at doon na maninirahan. Ibinebenta na nga itong bahay at ako ang caretaker dito. Hindi na sila babalik pa dito.
Nakakapanglumong sabi ng matanda. Nang mga sandaling iyon, Papa Dudut, ay nabalot ang aking buong pagkatao ng kalungkutan. Magalang akong nagpaalam sa matanda at umalis na may kirot sa aking puso. Maraming katanungan ang sumagi sa isipan ko, Papa Dudut. Bakit siya umalis? Bakit hindi man lang siya nagpaalam? At kung bakit niya ako iniwan? Gusto ko siyang harapin, Papa Dudut. Gusto kong malaman kung darating pa ba siya at kung nararamdaman din ba niya ang nararamdaman kong paghanga at munting pag-ibig sa kanya. Halos hindi ko na makita ang daan pauwi dahil sa makakapal na luhang bumabalong sa aking mga mata. Walang direksyon ang pagmamaneho ko ng bisikleta. Ang alam ko lang ay napabilis ang bawat tadya ko ng pedal hanggang sa hindi inaasahang nabangga na pala ako ng isang sasakyan. Nang bumalik ako sa aking ulirat ay nakaramdam ako ng sakit sa katawan. Pakiramdam ko ay nasa isang silid ako na sobrang ingay at parang may nagkakagulo. Nakarinig pa ako ng isang iyak ng babae at natiti akong iyak iyon ng aking ina na sobrang nag-aalala. Hindi ko agad na imulat ang aking mga mata dahil sa sobrang hapdi nito. Makirot at magkahalong hapdi ang aking nararamdaman sa aking buong katawan. Nagsimula muling bumalong ang mga luha sa aking mata, hindi dahil sa mga pasang natamo ko, kundi dahil sa mga sakit ng kalooban. Iniwan niya ako ng walang paalam na para bang hindi kami magkaibigan. At ng babaeng pinakahahangaan ko. Maaaring masakit ang mabangga ng sasakyan, ngunit ang tunay na masakit ay yung katotohanang wala na si Joanne. Ang tanging babaeng minamahal ko ay wala na sa tabi ko. Matapos ang 2 linggong gamutan sa ospital ay nakalabas na ako. Kailangan kasing isemento ang aking kanang binte dahil nabali daw ang buto ko. Nagkaroon din ako ng pinga sa aking kilay at hanggang ngayon ay nananatiling alaala ng pagka-aksidente ko. Matagal nang panahon na hindi ako nagbibisikleta. Ayoko nang sumakay muli dito. Nagkatroma na ako at ayaw ko nang maulit pa iyon. Buti na lamang at mabilis na naghilom ang mga sugat na naidulot ng pagkawala ni Joanne sa buhay ko. Hanggang nang tumungtong ako ng high school ay tuluyan ko na siyang kinalimutan. First year high school ako noon nang napabilang sa science class dahil sa tutorial ako ng elementary. Karamihan sa naging classmates ko noon ay classmates ko rin noong elementary. Masaya ang high school life. Dahil doon ay nagsisimula ang lahat ng first time. First time magka-crush, first time na mabasted at first time matawag sa principal's office, first time maparambol. Sobrang laki ng pinagbago ko noong high school ako. Hindi naman talaga ako yung likas na palaaway, pero ang ayaw ko ay naaagrabyado ako at ang mahal ko. Sa klase ako ang pinakamatangkad. Sa height na 5'3", first year pa lamang ako at hanggang leeg ko na ang advisor namin. Hindi naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, ay may pagmamalaki naman ako pagdating sa pisikal na aspeto. Maputi-puti ng medyo, may pagka-pale ang aking kutis. May mapulang labi at mabalbon na naman na daw namin sa ninuno ng aking ama ng mga Kastila. Maganda rin ang hubog ng aking katawan dahil sa pinagbubuhat ako ni Papa ng palay tuwing tag-init. Sa edad kong 13 noon ay marunong na akong mag-araro. Magmaneho ng kulinglig at traktora. Bagay na hinahangaan sa akin ng mga kababaihan sa paaralan. Marami ako naging secret admirer pero palaisipan sa akin kung bakit kahit ang pinakamagandang babaeng kaklase ko na alam kong may gusto rin sa akin ay hindi ko maligawan. Hindi naman dahil sa ako'y torpe, kundi dahil ang totoo, Papa Dudut, ay hindi ko siya gusto. Sa klase, si Cyrus ang pinakapasaway. Takaw gulo at kinakainisan ng lahat. Matangkad din si Cyrus at anak mayaman. Pero di hamak na mas malaki ako sa kanya na naging dahilan ng hindi niya pagpansin sa akin. Marahil ay naiisip niya na hindi niya ako kayang talunin kapag sinubukan niya akong buwisitin.
Simula nang makilala ko si Cyrus ay may kung anong damdamin ang tumubo sa akin. Naiinis ako sa sarili ko pero habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang puwersang tila lumulubog sa akin sa kahibangang dulot ng kakaiba kong damdamin para sa kapwa ko lalaki. Hinahangaan ko si Cyrus at may mamunting damdamin akong nararamdaman para sa kanya. Inilihim ko iyon sa harap ng aking mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Ngunit habang tumatagal ay hindi ko na nga ito napaglalabanan pa. Isang araw habang papauwi ako ng bahay ay nakita ko si Cyrus sa labas ng paaralan na may kausap na 3 lalaki. Hindi maganda ang kutob ko noon kaya't pumwesto ako sa medyo may kalapitan upang panoorin ang susunod na mga mangyayari. Hindi nga ako nagkamali sa aking kutob. Nauwi sa rayot ang pagtatalo nila. Mag-isa lang si Cyrus at 3 ang kasuntukan niya. Noong una ay hindi siya papatalo, ngunit dahil na rin sa mag-isa lamang siya ay wala siyang kalaban-laban. Nagdadalawang isip ako noon kung aawatin ko ba sila, pero may umudyok sa aking hayaan ko na lang. Bahala na, sambit ko sa sarili ko. Inawat ko nga sila pero sa halip ay sinuntok ako ng isa sa mga kaaway ni Cyrus. Bagay na kinagalit ko. Kinampihan ko si Cyrus at sinuntok ko ang nanuntok sa akin. Wala na akong ibang inisip ng panahong iyon, kundi ang mapaghiganti ko ang aking sarili. Agad na dumating ang guard ng school at nagsipagtakbuhan ng mga kaaway namin. Kinamkam ang ID namin ni Cyrus at mababawi lamang daw namin iyon kinabukasan, kasama ang mga magulang namin sa principal's office. Salamat Val ha, sa pagtulong mo sa akin. Pero sana kahit hindi ka na lang naghimasok, ayan tuloy nadamay ka pa. Pag-aalala ni Zai sa akin. Aawat lang naman sana ako pero minasama nung kalaban mo. Sinuntok ako kaya gumanti ako. Ano ba kasi ang pinag-awayan nyo? Sabi ko. Si Cherry, nililigawan ko. Akala ko kasi walang problema kung liligawan ko siya. Binantaan ako ng kuya niya kaya ayun, nagkasuntukan kami. Paliwanag ni Cyrus. Sa susunod, mag-isip ka muna at dapat mahinahong ka sa lahat ng oras para hindi ka makapag-away. Advice ko noon kay Cyrus na ginantihan niya ng makahulugang ngiti. Kinabukasan ay pumasok kami sa school na parehong may pasa ni Cyrus. Marahil ay alam na ng buong campus ang nangyari dahil sa mabilis na paggalat ng balitang dagdag bawas. Kesyo kami daw dalawa ni Cyrus ang nagsuntukan at pareho daw kaming na principal's office. Hanggang sa loob ng classroom ay pinagtitinginan kami ng kaklase ko. Simula noon ay naging magkaibigan kami ni Cyrus at magkasama sa lahat ng mga lakad. Palagi kong sinasabi sa kanya na hindi dapat ipairal ang init ng ulo at dapat ay maging mahinahon sa lahat ng oras. Natutuwa ako, Papa Dudot, sa laki ng pinagbago ng kaibigan ko. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil unti-unti hanggang sa tuluyan ang nawala ang kakaibang nararamdaman ko sa kanya. Papa Dudot, naging best friend ko nga si Cyrus at parang magkapatid lang ang turingan naming dalawa. Mabilis na umusad ang mga taon. Third year high school ako at nahalal ako bilang senator ng student body government ng school. Maganda rin naman ang naging performance ko at nanatili ako sa science class. Naging delegate pa nga ako sa Palawan Youth Congress na taunang ginaganap sa Puerto Princesa City. 10 kaming lahat na napili. Siyempre, kasama doon si Cyrus at ang 8 ko pang kaklase na kasama rin sa organization at isang teacher na magiging council namin. Sa isang bahay ng teacher namin kami tumira ng 3 araw. Masaya kami dahil sa totoo lang ay bawat estudyante ay hangad at takam na sumama, ngunit hanggang 10 lang talaga ang pwede. Sa pagsama ko noon, Papa Dudot, ay doon muli akong nakaramdam ng pag-ibig. Ang damdaming pilit kong iwinawak siya ay muling umusbong hanggang sa hindi ko na inaya pa. Day of conference noong ipinakilala ang mga guest speakers na nanggaling pa sa Manila. Nag-groupings kami according sa school at sa bawat grupo ay magkakaroon ng coach.
Matangkad, gwapo at mabait ang naging coach namin na si Sir David na nanggaling pa sa Manila. Unang tingin ko pa lamang sa kanya ay hinangaan ko na siya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit noon ko lamang nalaman na isa akong silahis at hindi ko na maitatanggi pa ito sa sarili ko. Isa-isa kami nagpakilala sa coach namin na si Sir David. At noong ako na ang magpapakilala, ay halos matunaw ako nang titigan niya ako ng eye to eye. Halos hindi ko na siya matitigan ng diretso dahil sa pakiramdam ko ay balot ng yelo ang buong kong katawan. Nanginginig ang boses ko, ngunit sinikap kong maging kalmado. Okay guys, maya-maya lang ay mag-uumpisa na ang activity natin. So sa grupo natin, kailangan magkaroon tayo ng isang team leader. Any volunteer? Pag-uumpisa ni Sir David. Bago kasi kami pumunta ng venue ay nag-orient na rin sa amin ang counselor namin. At napagpasyahan namin si Cyrus ang magiging team leader namin, ngunit naiba lahat ng plano. Umayaw si Cyrus at ako ang tinulak niya para maging team leader ng aming grupo. Sumang-ayon naman ang lahat ng classmates ko na ako na lamang daw. Bagay na kinainis ko noon sa kanila dahil pinagkakaisahan nila ako. Wala akong nagawa kundi tanggapin iyon. Pero laki ng pagpapasalamat ko dahil mas lalo akong napalapit kay Coach David. Lahat ng strategy ay sa akin unang sinasabi at ako ang mag-rely sa mga kagrupo ko. Sa sandaling iyon ay halos magkadikit ang aming mukha kapag kami nag-uusap. Bagay na nagdudulot sa akin ng kakaibang kilig. Pagkatapos ng isang araw na activity ay nagaya si Coach ng dinner para naman daw makilala niya kami ng lubusan. Habang sakay kami ng van ay hindi magkamayaw ang mga classmate ko sa kakatawa habang kausap si Coach. Nananatili akong tahimik at palaisipan pa rin sa akin kung bakit nakakaramdam na naman ako ng ganon. Nagpunta kami sa isang kilalang kainan ng lungsod. Agad na pumili si Cyrus ng best spot para pwestuhan namin. Nagsiupuan ng mga classmates ko at tinungo naman ni Coach ang counter para mag-order. At dahil sa nabakante ang katabi kong upuan, ay doon pumwesto si Coach. Habang naghihintay kami ng order ay nagpatuloy ang kwentuhang naudlot kanina sa van. Saan na nga tayo? Tanong ni Coach sa amin na ang ibig niyang iparating ay naputol na kwentuhan. Nandito po tayo sa fast food. Sagot ni Cyrus na siyang naging dahilan ng tawanan ng grupo. I mean yung pinagkukwentuhan natin, paglilinaw ni Coach. Nagpatuloy sila sa kwentuhan habang ako ay tahimik lang na nakikinig sa usapan nila. Pagdating ng order namin ay tumahimik na ang lahat. Biglang inabot ni Coach ang name tag ko. Val, ikaw na mag-lead ng prayer nang makakain na tayo. Natapos ang gabing iyon na may ngiti sa aking labi. Dahil masaya ako na nakasama sa conference, naging team leader ako at nakilala ko si Coach David. Natapos din ang 3-day seminar namin. Hindi man namin nakuha ang first place ay masaya pa rin kami dahil charged to experience ang nangyari. Hindi mawawala ang autograph at picture taking. I grabbed the opportunity to take a picture with Coach David at pinapirmahan ko rin sa kanya ang manual ko. Laking tuwa ako nang nilagyan pa niya ng dedication bago niya pinirmahan. Ang sabi sa dedication, "Hey Val, you are such a good team leader. Keep it up and good luck sa mga studies mo." At ang isa pang kinatuwa ko ay nilagay niya ang email address at sipin niya sa manual ko. Agad kong sinave ang number niya at itinago ang manual ko. Habang pauwi kami ng probinsya ay may isang kaklase ako na nagtanong, "Guys, nakuha niyo bang number ni Sir David?" Tanong ng kaklase ko. "Wala eh. Nawala sa isip ko," sagot ko. "Ganun ba? Sayang naman," sabi ng kaklase ko. Lingid sa kalaman nila na meron akong number ni Sir David. Ngunit hindi ko ito pwedeng ipamigay na lang ng ganon-ganon. Una, dahil sa akin lamang niya ito pinagkatiwala. At ang ikalawa ay parang napaka-unethical naman kung ikakalat ko pa ang number niya without his permission. Kaya sinarili ko na lamang ang number niya. Pagkarating ko sa bahay ay agad ako nag-log in sa Friendster at in-upload ko ang picture naming dalawa. Hinanap ko ang account niya, ngunit nabigo akong makita ito.
Doon ay naging palaisipan sa akin kung muli pa ba kaming magkikita ng hinahangaan ko o hanggang sa panaginip na lamang. Year 2007 ay nag-graduate ako ng high school. Naging class salutatorian ako ng siyang kinatuwa ng mga magulang ko. Sa amin kasi magkakapatid ay ako lang ang nagka-award. Ang kuya ko kasi ay tamad na mag-aral at ang ate ko naman ay bagamat todo-todo ng pag-aaral ngunit sadyang may kahinaan pagdating sa pag-aaral. Kinausap ako ng mga magulang ko kung saan ko daw gustong mag-aral. Sinabi ko naman sa kanila na sa isang universidad sa Puerto Princesa City. Doon ako mag-aaral ng secondary education. Napapayag ko naman sila at dahil nga sa salutatorian ako ay half scholar ako ng university. Kumuha si mama ng uupahan kong boarding house. Iwalay kasi kami ni kuya dahil magkahiwalay ang school na pinag-aralan namin. Mag-isa ako sa room at sinamahan ako ni mama na maglipat ng mga gamit. Ibinili niya ako ng kakailanganin ko gaya ng rice cooker, heater at kung ano-ano pa. 1 week before the class ay officially enrolled na ako. Sobrang aking naramdamang excitement, Papa Dudot, sa pagpasok ng bagong yugto ng aking buhay, ang college life. Ipinaubaya na niya sa akin ni Mama ang pamimili ng school supplies dahil nga kailangan na niyang umuwi at hinahanap na siya sa opisina. First time kong maging independent noong mga panahong iyon. Medyo may halong kaba at saya ang naramdaman ko. Tiwala naman sa akin ang mga magulang ko dahil simula elementary hanggang high school ay naging mabait naman ako sa kanila. First day of class, ready na ang lahat. Bagong uniform, bagong bag na may 1 pad yellow paper, 8 notebooks, pencil case, marker, eraser at kung ano-ano pa. Feeling ko ay nagbalik ako sa pagka-high school. Bagamat alas 9 na ng umaga ang first subject ko ay mas minabuti kong pumasok ng maaga para naman mahanap ko ang room assignments ko sa lahat ng subjects. Ganon talaga ang feeling kapag excited. Nag-text din ako sa lahat ng contacts ko at ang sabi ko sa text, "Good morning everyone, first day ng class, excited, yehey, college na ako." Isa-isa ko itong sinend sa lahat ng contacts ko at accidentally pati si Coach David ay napadalhan ko rin. Papadudod simula nung sinave ko ang number niya ay hindi ako nagkalakas ng loob na i-text siya sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko rin alam kung nagpalit na ba siya ng number kaya hindi rin ako umaasang magre-reply siya. Maghapon ako sa school at isa sa mga policy ng school ay hindi dapat gumamit ng mobile phone while inside the classroom. And the class is ongoing. So ang ginawa ko, tinurn off ko ang phone ko at hapon na binuksan ito. Marami ako natanggap na text messages ngunit ang isang bagay na kinatuwa ko ay ang reply ni Sir David sa akin. "Well, congrats! By the way, may I know you?" Yon ang reply sa akin ni Sir David. "Val po to, sir, yung team leader na hinawakan mo during the Congress po last 2006. Simula noong araw na iyon ay nagkaroon na kami ng communication sa isa't isa. Ang dating pinapangarap ko lamang, ngayon ay kausap ko na araw-araw, kahit sa text lamang." Isang gabi nag-text sa akin si Sir David. Tinatanong niya kung kailan daw ang sem break ko. Bala kasi niyang pumasyal ng Palawan at isasama raw niya ako sa pamamasyal sa El Nido at sa Underground River. Lubos-lubos ang tuwa sa aking puso. Nang mga panahon na iyon, Papa Dudot, dahil hindi lamang sa text kami mag-uusap, kundi makakasama ko pa siya sa isang napakasayang adventure. October 2007 noon. Sinabihan ko na ang mga magulang ko na hindi ako makakauwi ng sem break dahil isasama ako ni Sir Dave sa pamamasyal. Napapayag ko naman sila mama dahil tiwala sila sa akin. First time kong makakapunta ng El Nido at nasasabik na rin akong marating muli ang Underground River sa pangalawang pagkakataon. Bukas na nga ang flight ko, Val. Sundin mo na lang ako sa airport. Text sa akin ni Sir Dave isang gabi. "Opo, see you tomorrow." Ang reply ko naman sa kanya.
Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising. 15 messages at 10 missed calls ang natanggap ko buhat kay Sir David. Naku po, ang nasabi ko na lamang sa aking sarili. Hey Val, andito na ako sa airport. Val, where na you? Masusundo mo ba ako? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko? Val! Wala kang kwentang kausap? Babalik na lang ako sa Maynila. Galit na mga text message sa akin ni Sir David. Iti-text ko sana siya nang bigla siyang tumawag. Pagkasagot ko ng phone ko ay todo-todo ako ng paghingi ng sorry sa kanya. Nako Sir David, sorry po talaga kasi tinanghali po ako ng gising. Sorry po talaga ulit. Maghahanda lang po ako tapos pupunta na ako dyan ngayon na mismo. Sabi ko, wag na. Pagalit na tugon ni Sir David sa akin. Nakapag-book na ako ng ticket at babalik na lang ako ng Maynila. Tugon niya. Ganun po ba sir? Naku, pasensya na po talaga. Lubos-lubos ang paghihinayang ko noon. Ang panahong magkikita sana kami ulit ay nauwi lang sa wala dahil sa katangahan ko. Nakapag-impake pa naman ako at ready na sa pag-alis. Just kidding. Sabay tawa ng malakas si Sir David. Andito ako ngayon sa isang mall. Dito ka na dumiretso. Aantayin kita rito. Dagdag niya. Nakahinga ako ng malalim at napalitan ng tuwa ang kanina'y kaba sa aking dibdib. Okay po sir. Nayari mo ako dun ha. Kinakabahan po ako kasi akala ko galit ka na sa akin. Bandang 9:00 ng umaga ay nakarating ako ng mall. Nagkita nga kami doon at naglibot-libot. Pagkatapos ay bumili siya ng kailangan namin sa biyahe. Hapon na nang lumabas kami ng mall at napagpasyahan namin kinabukasan na lamang magpunta ng El Nido. Sige po sir, kita na lang po tayo bukas. Pagpapaalam ko sa kanya. Hindi mo ba ako sasamahan ngayong gabi? Sabi niya. Mamamasyal po ba tayo? Sabi ko naman. Sana kung ipapasyal mo ko, sa hotel na tayo matutulog para maaga tayo bukas. Sabi ni Sir Dave. Nakakaya naman po sir kung isasama niyo ako sa hotel. Sa totoo niyan, papadudot ay tinatago ko pa rin ang nararamdaman ko. Ngunit sa loob-loob ko'y kinikilig ako. Dahil lang sir na tila napakalayo sa akin noon ay makakasama ko pa sa hotel ngayon. Baka naman kasi tanghaliin ka na naman ang gising mo at baka mamuting na naman ang mata ko sa kakantay sa'yo bukas. Pabirong sabi niya. Wala na akong nagawa pa at sumama na nga akong mag-check-in sa hotel para na rin makapagpahinga si Sir David. Pagpasok namin sa room ay agad na nahiga si Sir David sa kama at pinahiram niya sa akin ang kanyang laptop para naman daw may mapaglibangan ako dahil matutulog daw muna siya. Habang nagbabrowse ako ng Friendster ay naisipan kong lingunin ang kinakaroonan ni Sir David. Laking gulat ko nang nakita ko siyang titig na titig sa akin. Oo. Akala ko po ba matutulog kayo sir? Tanong ko sa kanya. Agad siyang bumangon at tinabihan ako. Salamat Val ha? Sabi niya. Para saan po? Nakangiting sabi ko. Dahil akala ko kasi hindi mo na ako sisiputin eh. Problemado ko kanina kasi akala ko mag-isa lang akong mamamasyal. Dagdag niya. Wala ho yun sir. Sorry din po kasi nalate ako ng dating eh. Pag-i-explain ko naman. At least andito ka na kasama ko. May kung anong kuryenteng gumapang sa kabuuan ng aking katawan nang akbayan ako ni Sir David. Masyado na yata akong assuming pero sana hindi na siya bumitaw sa pagkakaakbay sa akin. Kain na tayo. Hanap tayo ng magandang restaurant. Agad na tumayo si Sir David at tinungo ang CR para mag-shower. Habang ako naman ay ninanam na ang mga katagang kanyang binitawan sa akin kanina. At least andito ka na. Kasama ko. Lumabas kami kinagabihan para maghanap ng makakainan. Sa isang sikat na restaurant ko siya dinala. Dito ho tayo sir. Masarap po dito. Ayoko dyan. Hindi ko gusto dyan. Hanap tayo ng iba. Iniwan ako ni Sir David at naging sunod-sunuran na lamang ako sa kanya. Mga ilang hakbang pa ay bigla siyang bumalik sa restaurant na una kong tinuro sa kanya. Dito tayo Val. Masarap ang mga pagkain dito. Tara. Excited na ako. Nakangiting sabi niya. Akala ko ba sir ayaw nyo dyan? Di ba dyan din tayo nang galing?
Sabi kong nagtataka. Sinabi ko ba yun? Wala naman sabay ngiti niya sa akin. Napangiti na lang din ako at sumunod sa pagpasok sa restaurant. Habang magkasama kami ni Sir David ay may mga bagay akong napapansin sa kanya. Pansin kong hindi totoo ang mga ngiti niya sa labi niya at pinipili lang niya na maging masaya. Pero ganun pa man ay iniisip kong baka guni-guni ko lamang ang mga ito. Likas kasi siyang masayahin at may sense of humor na kausap. Yung bang tipong hindi ka mabuboring kapag kasama mo siya. Palabiro at puro kalokohan ang alam. Sinabi pa niya sa akin na siya lang daw ang may karapatang mag-order dahil siya rin daw naman ang gagastos at makikikain lang daw naman ako. Kaya tumahimik na lang daw ako at umupo ng maayos. Bastos ka rin Sir Dave, sabi ko. Lagyan mo ng maginoo para maginoo pero medyo bastos. Ang sabi naman niyang nangaasar sa akin. Nabusog ako ng dinner namin ni Sir David. Hindi lang ang aking tiyan, kundi pati na rin ang aking puso. Dahil sa lubos na kasiyahan. Matapos kaming maghapunan, ay dinala ko siya sa Baywalk at doon ay walang tigil siyang kumuha ng larawan ng mga magagandang mga tanawin. Sinabi niya sa akin na nature lover daw siya at mahilig talaga siyang mag-picture ng kung ano-ano. Umiinom ka ba? Tanong ni Sir David sa akin. Ng tubig? Pilosopo kong sagot sa kanya. Ng alak, sabi niya. Opo pero hindi maramihan. Tamang tikim lang po, sabi ko naman. At dahil sa kagustuhan ni Sir Dave ay dinala ko siya sa isang painuman. Nag-order siya ng beer at nag-umpisa kaming uminom. Alauna na ng madaling araw nang umalis kami sa bar. Lasing kami pareho. Nasobrahan ng inom si Sir David. Ako naman ay todo-todo ang pag-alalay sa kanya. Dahil sa mas malaki siya sa akin ay nagpatulong na lang kami sa isang attendant sa hotel para akyatin siya. At kahit hilo ako ay nasikaso ko ang lasing kong kaibigan. Hinubad ko ang damit niyang puno ng sarili niyang suka at pinunasan ko ng bimpo ang kanyang katawan. At para maibsan ng kaunti ang kanyang kalasingan ay nagtungo ako ng banyo at nag-shower. Paglabas ko ng banyo ay narinig kong umiiyak si Sir David. Sir, may problema po ba? Tanong ko kay Sir Dave na nag-aalala kung bakit bigla-bigla na lang siyang umiiyak. Masakit, Val? Sobrang sakit, sabi niya sa akin. Bumangon siya at niyakap niya ako. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pwede mo akong kausapin, sir? Makikinig ako. Pahiwatig para mailabas niya ang sama ng loob niya. Hiniwalayan ako ng asawa ko. Nahuli ko siyang may kalaguyong iba. Ang landi-landi niya. Pati mga anak ko ay nawala na rin sa akin. Tanggap ko na wala na kami ng asawa ko pero ikakamatay ko kung pati ang anak ko. Ipagkakait niya. Mahal na mahal ko ang mga bata. Tayo ko mawala sila sa akin. Humahagulhol at pahikbing-hikbing kwento ni Sir David. Doon ko nalaman papadudot na may mga anak na pala si Sir David at hiwalay sa asawa. Bagay na hindi niya naikwento sa akin at marahil ay hindi ko malalaman kung hindi siya nalasing. Pinadama ko sa kanya ang presensya ko. Kinomfort ko siya hanggang sa siya ay makatulog. Mag-alas 4 na ng madaling araw nang nagpasya na rin akong matulog. Pero bago mahiga ay kinausap ko ulit siya at bumitaw ako ng mga salitang alam kong hindi niya maririnig. Mga salitang matagal ko nang gustong sabihin sa kanya, ngunit hindi ko magawa dahil baka pandirihan niya ako at itakwil bilang isang kaibigan. David, sabi ko sa kanya, sa buhay natin, may mga importanteng taong nawawala at dumarating. Nang nakilala kita, minahal na kita pero ayoko malaman mo iyon dahil alam kong pandidirihan mo ko. Pero sa totoo lang ay gusto kitang paligayahin at iwaksi ang lahat ng pait sa buhay mo. Hindi man ako si Superman pero magagawa akong maging best man para sa'yo. Mahal kita higit pa sa kaibigan. Sana mahalin mo rin ako. Ako na lang sana ang minahal mo para hindi ka na masaktan
Kung ako na lang sana ang iyong minahal, hindi ka na sana ngayon lumuluha. Sinubukan kong halikan ang mga labi niya pero hindi ko ginawa dahil alam kong mali at hindi nga dapat. Nagising ako kinabukasan dahil sa sakit na naramdaman ko sa pagpiga ng ilong ko. Val, gising na. Maligo ka na kaagad, nakahanda ng breakfast. By 30 minutes ay aalis na tayo. Pupunta na tayo ng El Nido. Ihintayin kita sa lobby, ha? Huwag kang magtatagal, okay? Sabi ni Sir David. Tanong ko lamang ang kanyang mga mata at ang blurred niyang mukha. Bumangon ako kahit nahilo pa at sobrang hapdi pa ng mata ko. Agad-agad ako naligo at kumain ng almusal. Pagbaba ko ay sinalubong ako ni Sir David na may ngiti sa labi. O, ready ka na? Sabi niya. Opo, sir. Sabi ko. Uwi na lang ang itawag mo sa akin. Masyadong formal lang, sir, eh. Pahabol pa niya. Habang sakay kami ng van ay panay ang kwento niya sa akin. Sa mga lugar na napuntahan niya, sa mga event na sinalihan niya at kung ano-ano pa. Nais ko sanang pag-usapan namin ang nangyari kagabi, ngunit isinantabi ko na lamang. Nagpaalam ako sa kanya na matutulog muna ako dahil sa puyat ko kagabi at pumayag naman siya. Nagising ako sa isang stopover sa Rojas, Palawan. Hindi ko alam na nakasandal pala sa aking dibdib si Kuya David habang nakaunan ako sa mga braso niya. Good morning, pabiro niyang bati sa akin. Nasaan na ba tayo, kuya? Tanong ko. Nasa Rojas pa raw at kakain muna tayo ng saglit, sabi niya. Nagpatuloy kami sa biyahe at sa sandaling iyon ay siya naman ang nakatulog. Sumandal siya sa balikat ko at hinayaan ko na lang ang ganong posisyon hanggang sa makarating kami ng El Nido. Hapon na nang narating namin ang resort. Napakaganda nito at puting-puti ang buhangin. Asul ang tubig at nakakainganyo para mag-swimming. Agad kami nag-check-in at dumiretso sa dagat para maligo. Hindi namin ininda ang sikat ng araw, basta masaya kaming pareho. Maihahalin tulad ang lugar na iyon sa isang paraiso. Paraisong pinamumugaran ng mga taong puno ng pag-ibig. Sana ay hindi na matapos ang araw na ito, pero hindi iyon pwedeng mangyari. Kung matatapos man, sana ay maulit pang muli. Kinagabihan, matapos ang masaganang hapunan ay inanyayahan ako ni Kuya Dave na uminom ng kahit na tig-isang bote ng beer. Pampatanggal ng pagod. Pagkatapos na rin dumiretso na kami sa room para makapagpahinga. Pagpasok namin sa room ay nagumpisa nang magsalita si Kuya David. Val, pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya. Nag-uusap na tayo, kuya. Nakangiti kong tugon sa kanya. Tungkol sa mga nangyari kagabi, hihingi sana ako ng pasensya sa iyo. Nalasing ako ng sobra at hindi ko nakayanan ang emosyon ko. Nakakahiya talaga, sabi niya sa akin. Wala yun, kuya. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Meron lang sana akong lilinawin sa iyo sabi niya sa akin. Ano yun, kuya? Nagtatakang tanong ko. Yung mga sinabi mo sa akin kagabi, dinig na dinig ko yun Ayaw ko kasing maging assuming. Totoo ba na may pagtingin ka sa akin at mahal mo ako? Na gusto mo kong pasayahin na gusto mo kong paligayahin? Tanong niya sa akin. Pagkatanong niya nito, Papa Dudut, ay hindi ko napigilang mamula. Paano na to ngayon? Alam na niya. Anong gagawin ko? Magagalit kaya siya? Kabadong-kabado ako noon, Papa Dudut. At para bang gusto ko nang umalis sa aking kinakaroonan. Ibig ba sabihin nun walang katotohanan ng lahat? So hindi totoong mahal mo ko? Tanong niya. Mahal kita. Napaluhan ako ng panahong iyon dahil alam ko na ang susunod na mga mangyayari. Itatakwil na niya ako at masisira na ang lakad namin. Mahal kita, Kuya Dave, pero alam kong hindi pwede, hindi tama. Mali ang umibig sa katulad mo. Mali ang lahat, sabi ko. Bakit mo ako mahal? Bakit hindi pwede? Bakit hindi tama? Bakit maling ibigin mo ko, Val? Tanong niya sa akin. Bakit puro bakit?
Alam mo naman ang sagot, di ba? Mali dahil pareho tayong lalaki. Malaking pagkakasala ito. Malaking kahibangan nito. Masasaktan lang tayong pareho pagdating ng araw at ayoko mangyari yon. Minsan ako nasaktan ng taong mahal ko at ayoko nang mangyari ulit yon. Sa pangalawang pagkakataon, paliwanag ko. Ako rin naman, Val eh. Iniwan din ako ng taong minahal ko. Masakit but we need to move on. Sincere na sabi niya sa akin habang hawak niya ang aking mga balikat. Natahimik ako habang patuloy na bumalong ang mga masaganang luha sa mga mata ko. Kuya David, sorry dahil nahulog ako. Ang loob ko sa'yo ng ganong kadali. Patawarin mo ko dahil sinira ko ang pagkakaibigan natin. Sana hindi ka magalit sa akin. Mahal mo ba talaga ako, Val? Tanong niya. Tumango ako sa tanong niya. Alam ko noon pa man na mahal ko siya at labis akong masasaktan kung babaliwalain niya ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal nga kita pero natatakot ako sa posibleng rejection mula sa'yo, sabi ko. Bakit hindi natin subukan? Maging tayo, malay mo mag-workout, sabi niya sa akin. Natatakot po ako dahil alam kong hindi tama ito paliwanag ko sa kanya. Paano mo masasabing hindi ito tama kung nararamdaman mo naman Subukan natin maging tayo. Malay natin mag-workout. Niyakap ako ni David ng mahigpit at pagkatapos ay hinagkan niya ako sa mga labi ko. Siya ang unang humalik sa akin. Kung ano man ang mga nangyari noong gabing iyon ay hindi ko na kayang ilarawan at hindi sapat ang bawat salita para malaman ninyong mga tagapakinig, ang sayang dulot nito para sa akin. Simula kasi nang naging kami ay hindi ko man lang narinig sa kanya ang mga katagang I love you. Kung totoo ngang mahal niya ako, sa bawat salitang sinasabi kong I love you sa kanya ay tanging tango lang ang ginaganti niya at kung minsan ay thank you and I know lang ang reply niya. Gusto kong magtampo pero wala akong karapatan. Hinayaan ko na lang iyon at nagpatuloy kami sa pagiging magkasintahan. Matapos ang 2 araw sa El Nido ay bumalik na kami ng Puerto Princesa. Napaaga ang alis niya dahil may emergency meeting daw ang trabaho niya sa Maynila, ngunit nangako siyang babalikan niya ako matapos ng 1 linggo. Enrollment noon sa 2nd semester nang bumalik na sa Palawan si David para bisitahin ako. Ako na ang nag-decide na sa boarding house ko na siya tumuloy at hindi na mag-check-in sa hotel. Sinamahan niya ako sa pag-enroll at binayaran niya ang tuition fee ko sa isang kondisyon. Pagbubutihin ko ang pag-aaral ko at dapat ay wala akong stress. Noong nag-umpisa na ang klase, tuwing gabi lang kami nagkikita. Maghapon na ako sa school at siya naman ay inabala ang sarili sa pamamasyal. Pagkagaling ko sa eskwela ay nakahanda na ang lahat. Hapunan, nakapaglinis na siya ng kwarto at nakapaglaba ng damit ko. Masarap sa pakiramdam na ang isang gwapong lalaki ang nag-aasikaso sa akin. Kulang na lang ay paliguan pa niya ako. Sa tuwing umaga, pagkagising ko ay handa na rin ang lahat. Naplansya na ang uniform ko, may almusal na at kakain na lamang ako. Para na kami mag-asawa noon, Papa Dudut. Ang kulang na nga lang ay kasal. Para sa akin ay hindi na mahalaga kung hindi ko marinig mula sa kanya ang katagang I love you. Dahil nakikita ko naman sa kinikilos niya at talagang mahal na mahal niya ako. Sabi nga sa isang kasabihan action speaks louder than words. Doon ako naniniwalang ang pag-ibig ay walang kinikilalang kasarian. Ang pag-ibig ay para sa lahat. Ang pag-ibig ay wagas at walang kasing sarap. Habang kumakain kami ng hapunan ni David ay kinausap niya ako ng masinsinan. Next week pupunta ako ng Singapore, sabi niya. Anong meron, mahal? Tanong ko. Ako kasi ang hahalili sa branch ng business doon kasi manganganak daw ang manager. So ako muna ang magmamanage habang hindi pa siya nakakabalik ng trabaho, sabi niya. Ilang buwan ka naman doon? Tugon ko. Siguro mga 5 buwan ako doon, mahal. March pa siguro next year ang balik ko dito sa Pilipinas, sabi niya.
Mamimiss kita, mahal, sabi ko. Ako rin naman, basta mag-aral ka ng mabuti ha. Ingatan mo ang sarili mo. Malambing na sabi niya sa akin habang hawak niya ang aking pisngi. Kinabukasan na ang araw ng flight niya. Hindi ko na siya hinatid pa sa airport dahil may klase ako. Nangako naman siyang tatawag sa akin at kapag may pagkakataon ay mag-uusap na lamang kami through webcam para naman hindi namin sobrang mamiss ang isa't isa. 3 beses sa isang linggo kung mag-usap kami. Medyo mahal daw ang long distance call at kung minsan ay hindi magkatugma ang schedule namin. Noong Christmas break ay umuwi ako ng probinsya. Walang internet doon kaya through phone lang ang usapan namin, 1 beses sa isang linggo at hanggang 5 minutes lang. Mas mabuti na iyon kaysa sa wala. Araw-araw mula nang umalis siya ng Singapore ay lagi ko siyang naiisip. Walang araw papadudot na hindi ko siya namimiss at kung minsan nga ay napapangiti ako nang hindi ko nalalaman. Unang nakapansin sa akin si Mama. Mula daw kasi nang umuwi ako sa amin ay iba ang sayang nararamdaman ko. Oo naman, wala namang nai-inlove na umiiyak, hindi ba? Sabi ni Mama. Naku Mama, kung may girlfriend man ako, ipapakilala ko agad sa'yo. Sabi ko. Hoy, tumigil ka bunso ha, hindi pa pwede. Mag-aral ka muna, sabi ni Mama. Pwede namang ipagsabay yun basta hindi lang masisira ang pag-aaral. Katwiran ko. Basta dapat makapasa ka anak. Malaki ang tiwala namin sa'yo at hindi biro ang gasto sa kolehiyo. Alam mo yan. Hindi ako tutol kung makikipagrelasyon ka basta nasa tamang lugar at tamang oras. Ayoko nagloloko-loko ka ha. Lalo na't hindi ka namin nakikita araw-araw. Sana naman wag mong sisirain ang tiwala namin sa'yo ng papa mo. Nagkakaintindihan ba tayo anak? Sabi ni Mama. Opo Mama, sabi ko. May kung anong tumusok sa puso ko sa pagkarinig ko sa mga sinabi ni Mama. Naisip kong niloloko ko sila sa hindi ko pagsasabi ng totoo. Kapag nalaman nilang may karelasyon akong lalaki, tiyak na hindi nila ako patatawarin at patitigilin pa nila ako ng pag-aaral. Ayokong masaktan ang damdamin ng mga magulang ko, ngunit ayoko ring mawala sa buhay ko si David. Gagawin ko ang lahat para maging lihim ang relasyon namin. Bagamat kompleto kaming buong pamilyang nagdiwang ng Pasko at bagong taon, nakaramdam pa rin ako ng panlalamig dahil hindi ko nakasama si David sa espesyal na araw na ito. Tumawag naman siya ng besperas ng Pasko at napaluha ako. Dahil hindi ko maitatago ang pangungulila ko sa kanya. Salamat mahal. Alam mo naman na mahal kita Nandito lang din ako palagi at hindi kita iiwanan, sabi ko. Salamat naman kung ganun mahal, pahabol niya. Mahal mo rin ba ako? Tanong ko. Oo naman, sabi niya. Sige nga, say you love me. Paghahamon ko sa kanya pero gaya pa rin ng dati ay ako ang talo. Kailangan pa ba yun? Hindi nasusukat ang pagmamahal sa salita lang. Nasa gawa yan mahal, sabi niya. Oo na, sabi mo Ikaw na yan, si David na mahal ko at mahal din ako. Paglalambing ko sa kanya. Back to school na naman. Bumalik na ako ng Puerto Princesa matapos ang 2 linggong bakasyon. Sinabihan ako ni David na magiging busy siya sa trabaho dahil may panibagong branch na i-open doon at kailangan nila ng overtime palagi. Mag-uusap na lang daw kami pag uwi niya ng Pilipinas sa Marso. Mag-focus na lang daw ako sa pag-aaral dahil papalapit na rin daw ang finals. Ganon nga nangyari papadudot. Inabala ko ang aking sarili sa pag-aaral. Ngunit kapag nag-iisa ako, ay hindi ko pa rin maiwasang malungkot at mangulila sa kanya. Ngunit kinaya ko ang lahat hanggang sa matapos ang buwan ng Enero. February 14, 2008, 17th birthday ko noon at alam iyon ni David. Hindi na ako nag-abala pa para mag-celebrate dahil hindi naman alam ng mga ka-boardmate ko.
Wala rin akong pasok kaya napag-isipan kong magkulong na lamang sa kwarto. Tumawag sa akin si mama at binati ako. Pati ang mga kaibigan ko ay binati rin ako. Tuwang-tuwa ako noon dahil hindi nila kinalimutan ang espesyal na araw ko. Bandang 10:00 ng umaga nang nakatanggap ako ng tawag mula kay David. Number niya sa Pilipinas ang kanyang ginamit. Ibig sabihin, nandito na siya sa Pilipinas. Bagay na hindi ko alam. Hello David, nakauwi ka na? Tanong ko. Happy birthday mahal. Oo, kalalapag lang ng eroplano sa Naiya. Maaga akong umuwi para makasama ka naman sa birthday mo. Papauwi ako dyan bukas, sabi niya. Sigurado ka? Baka naman kailangan mo pang magpahinga. Pwede naman sa summer ka na lang pumunta rito para masulit mo ang bakasyon mo, sabi ko. Ayaw mo bang puntahan kita? Naiiritang tanong sa akin ni David. Hindi naman sa ayaw pero ikaw ang iniintindi ko lambing ko. Hindi ayaw mo. Sige, hindi na lang ako pupunta dyan kahit kailan. Tampo-tampuhan niya. Sandali lang, huwag ka na magtampo mahal. Sorry na, suggestion lang naman ng akin Napabuntong hininga si David at pinatay ang phone. Napakatampuhin niya at matagal ko nang alam iyon. Natameme na lang ako at bumalik ulit sa higaan at ipinikit ang aking mga mata. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto ay may kumatok sa pintuan ko. Sino yan? Tanong ko. Ngunit wala akong narinig na sagot. Sa halip ay 3 magkasunod na katok ang tugon sa tanong ko. Bumangon ako at binuksan ang pintuan. Laking gulat ko sa hindi ko inaasahang bisita. Aboteng ang ngiti niya. Nakadipa ang mga kamay at para bang nag-aantay ng isang mahigpit na yakap. David! Sigaw ko. Happy birthday! Pasigaw niyang bate sa akin. Mabilis pa sa 4:00 ko siyang niyakap at hinagkan sa kanyang mga labi. Ang mahigit 5 buwan na pangungulila ko sa kanya ay dagli ang nawala ng mga sandaling iyon. Kaharap ko na ang aking minahal na si David sa mismong araw ng mga puso. Sa mismong kaarawan ko, nasurpresa ako sa biglang pagdating ni David. Labis-labis ang saya ko. Nasaan ang mga gamit mo? Tanong ko sa kanya. Isang hindi kalakihang maleta ang ipinasok niya sa kwarto. Sa iyo lahat yan, mahal. Pasalubong ko, sabi niya. Nag-abala ka pa talaga. Sapat na sa akin na nandito ka kahit walang pasalubong. Pero bonus na ito. Binuksan ko ang maleta at sari-sari ang nakita ko. Mga tsokolate, delicacies, t-shirts, gadgets at kung ano-ano pa. Meron pa akong sorpresa sa'yo. Meron siyang isang maliit na box na dinukot mula sa bulsa niya. Isang silver na kwintas na mayroong pendant na krus. Pinabless ko pa yan sa cathedral sa Singapore, ha? Nanalangin din ako sa Diyos na ang taong magsusuot nito ay gagabihan niya lagi sa lahat ng oras. Dahil lang magsusuot nito ay ang taong mahal na mahal ko at nagbago sa buhay ko. Val, ngayon ko lang unang sasabihin sa'yo to, ha? At hindi ako magsasawang sabihin sa'yo to araw-araw. Mahal kita at mahal na mahal kita. Ano man ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo dahil mahal na mahal kita. Noong nasa ibang bansa ako, humingi ako ng isang sign sa templo doon. Iniisip kita habang nagme-meditate ako at isang kulay puting kalapati ang nakita ko. Simbolo ng isang wagas na pag-ibig. Bago ako umalis ng Singapore ay humingi ulit ako ng isang sign habang naglalakad ako ay nakita ko ang isang painting. Kamukha mo ang nakapaint doon at wagas makangiti. Initian ko ang artist at ang sabi niya sa akin, he's in love with you. Come home because he's waiting for you. Napaluha ako sa mga sinabing iyon ni David sa akin. Hindi ko napigilang humagulhol sa pag-iyak dahil sa sobrang pagka-touch sa kanya. Inayos ko ang sarili ko pero hindi ko mapigilan ang pagluha sa sobrang kaligayahan. Maging si David ay napapaluha na rin. Ginawaran ko siya ng walang kasing tamis na halik. David, sa tingin ko ay may kulang pa. Kulang pa ang regalo mo sa akin.
Nang narinig ni David iyon ay napakunot ang noo niya. Ha? Maang natanong sa akin ni David. Ngumiti na lang ako at itinulak ko siya pahiga sa aking kama at kapwa kami maligaya sa mga sumunod na nangyari. Kinabukasan ay nagpaalam na siyang babalik sa Maynila. Kailangan na niyang mag-report sa office para sa evaluation ng bago nilang branch sa Singapore. Isang linggo matapos ang kaarawan ko ay isinugod ako sa ospital. Hindi kasi bumaba ang lagnat ko at nakaramdam ako ng matinding pagkahilo. Nagkaroon din ako ng rashes sa buong kong katawan. Ayon sa doktor kay Mama, ay nagka-dengue raw ako at kailangan kong makonfine ng 2 linggo dahil sa stage 3 na ito at napakadelikado. Sa nangyaring iyon ay naapektuhan ang pag-aaral ko. Hindi ako nakapag-take ng final exam at lumampas ako sa dapat na general weighted average. Kompleto naman ako sa medical certificate pero hindi ito in-honor ng school dahil sa matagal akong absent. Wala akong nagawa kundi ang tanggapin ang katotohanan na hindi na ako makapagpapatuloy pa ng kurso ko. Kinausap ako ng dean ng college namin at nagsorry siya dahil hindi na nga raw ako pwedeng magpatuloy. Kung gusto ko pa raw manatili sa university ay kukuha na lang daw ako ng ibang kurso, ngunit kung gusto ko pa raw na ipagpatuloy ang sinimulang kong kurso ay lilipat na lang daw ako ng school. Umuwi ako ng luhaan ngunit ang lahat ng nangyari ay hindi ko na ipinaalam pa kay David dahil ayaw kong mag-alala siya sa akin. Nahiya rin akong sabihin pa sa kanyang hindi ko na maipagpapatuloy pa ang pag-aaral ko at nabagsak ako dahil sa siya ang nagbabayad ng full tuition ko. Hindi ako pinauwi ng mga magulang ko sa probinsya at pinahinto ako sa pag-aaral ko. Kailangan ko raw maghanap ng kahit na anong trabaho. Sa totoo lang Papa Dudut ay nagtampo sa akin ng mga magulang ko dahil sa nangyari. Hindi ko raw kasi inalagaan ang sarili ko kaya ako nagkasakit at nasira ang pag-aaral ko. Kailangan ko raw magtrabaho para maranasan ko ang uri ng trabaho ng mga taong hindi nakapagtapos. Pumasok ako bilang utility crew sa isang studio na pagmamayari ng isang Koreano. Sa halagang 100 piso ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ang pagtatrabahuhan ko. Medyo madali lang naman ang trabaho. Tagalampaso ng sahig at tagalinis ng CR. Nagsiset up ng musical instrument kapag may bandang nag-iensayo. Ginawa akong katiwala ng Koreano sa studio at dahil doon ay nagumpisa akong mag-aral ng keyboard kapag tapos na ang aking ginagawa. Patuloy pa rin ang communication namin ni David. Buwan ng October noong taong 2008, bumisita siya sa akin para i-celebrate namin ang aming first anniversary. Gaya ng dati ay sa boarding house ko siya na malagi. Napansin niya ang pagbagsak ng katawan ko at maraming siyang katanungan sa akin. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari at labis-labis ang galit niya sa akin. Nagkasakit ka? Napatalsik ka sa school at nagtrabaho ka nang hindi ko nalalaman? Tanong niya. Nagka-dengue ako, mahal. Hindi ko na pinaalam sa'yo kasi ayaw ko mag-alala ka. Paliwanag ko. Wala namang problema kung mag-alala ako para sa'yo eh. Dapat sana napadalhan kita ng pang-ospital mo, sabi niya. Nakikout ako sa school kasi hindi ako nakapag-finals kasi nasa ospital ako ng mga panahong iyon. Nahihiya ako sabihin sa'yo kasi nasayang ang mga naibayad mo sa tuition ko. At hindi nga ako nakapagtapos, paliwanag ko. Para namang iba ka sa akin eh. Hindi naman kita sinisisi kung gano'n nga ang mga nangyari. Hindi mo naman kasalanan kung bakit ka na-kick out, sabi niya. Pasensya na David ha, sabi ko. Basta simula ngayon ay magsasabi ka na ng problema mo. Wala nang sekreto, okay? Paliwanag niya. Opo, boss, sabi ko. Huwag ka nang bumalik sa trabaho mo, Val. Huwag mong pagurin ang sarili mo sa maghapon para sa 100 piso lang. Mag-resign ka na at padadalhan na lang kita ng allowance mo. Weekly yon ha, para naman makabawi ang katawan mo. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin sa Maynila at doon ka tumira sa bahay ko.
para naman maalagaan kita ng gusto. Gusto kong pumayag noon sa alok ni David na isama niya ako sa bahay niya, pero nagdalawang isip ako noon. Hiwalay nga siya sa asawa niya, ngunit lumalaki na ang mga anak niya at sustentado niya ito. Hindi biro ang gastusin ng mga bata, lalo na't nasa high school na ang panganay niya. Pumayag na lang ako sa offer niyang allowance weekly, pero hindi ako nagdemand ng kung magkano, at hindi rin ako nagdemand kung dapat ay linggo-linggo at walang palya. Ngunit tinanggihan ko ang offer niyang isama niya ako sa Maynila. Iginalang naman ni David ang desisyon ko at sinuportahan niya ako. Nagpatuloy pa rin ako sa trabaho ko dahil nag-e-enjoy naman ako. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay music lover ako at isang opportunity na makapag-aral ako ng musical instruments nang walang bayad sa pinagtatrabahuhan ko. Christmas break na naman noon at nagpaalam akong umuwi sa amo ko. Pinayagan naman niya ako at babalik na lang daw ako pagkatapos ng bagong taon. Christmas Eve nang kausapin ako ni Mama. Anak, gusto mo bang mag-aral muli? Tanong ni Mama. Opo naman, Ma. Pero parang ayaw ko na ng education, sabi ko. Gusto mo bang mag-medical technology, anak? Noon ko pa kasi gusto mag-medtech, pero wala namang offer noon sa Palawan at kailangan pang nasa ibang lugar mag-aral. Hindi rin lingid sa akin ang gastos kaya't ang akala ko noon ay hanggang pangarap na lamang iyon. Pero dahil nga sa nag-offer si Mama, na pag-aaralin niya ako ng medtech ay labis ko yung kinasaya. Talaga po, Mama? Pero mahal po yun, di ba? Baka hindi natin kayanin, paliwanag ko. Magtutulungan kami ng mama mo, anak. Igagapang ka namin sa hirap. Makapagtapos ka lang. Ayaw ko kasing magkaya ka sa akin na nagbubong ka lang ng lupa. Para lang makakain dahil wala akong natapos. Sabi pa ng papa ko. Doon ko lubos na minahal ang mga magulang ko, Papa Dudut. Kahit na igapang nila kami sa hirap ay ayos lang sa kanila. Mabigyan lang kami ng magandang kinabukasan. Ngayong handa ka na mag-aral muli, may sorpresa kami sa iyo ng papa mo. Sabay abot ng sobre sa akin ni Mama. Agad kong binuksan ang sobre at isang plane ticket to Iloilo ang nasa loob nun. Nakalagay din ang petsa ng flight. Nanlaki ang mata ko sa sorpresang iyon, Papa Dudut. Ticket for one lang yan, anak. Ikaw lang mag-isang pupunta doon para mag-enroll. Kaya ka namin pinagtrabaho noon ay para sanayin mo ang sarili mo makihalubilo sa ibang tao. Alam namin na matalino ka at kaya mo ang sarili mo. Sabi ni Mama. Salamat po, Mama, Papa. Hayaan niyo po at pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko. Agad akong bumalik ng Puerto Princesa para asikasuhin ang transcript ko. Ipinaalam ko ito kay David at sasamahan na lang daw niya ako papunta ng Iloilo. April 2009 nang pumunta ako sa Iloilo. Magkasama kami ni David na naghanap ng apartment na tutuluyan ko. Kung kailangan mo ko, don't hesitate to call me. Tutulungan kita sa lahat na makakaya ko. Sabi sa akin ni David bago pumasok sa airport. Sa isang taong relasyon namin ni David ay hindi siya nagkulang sa pagmamahal sa akin. Mabait, mapagbigay at malambing. Ganun pa man ay hindi ko inaabuso ang kabaitan niya sa akin. Ayokong masanay na lagi siyang nandyan. Ayokong abusuhin ang kagandahan ng loob niya para sa ikabubuti ko. Hindi man sa sigurista ako pero baka kasi pagdating ng araw ay isumbat niya sa akin lahat ng nagawa niya at ayokong mangyari yon. Sa loob ng isang taong inilagay ko sa Iloilo ay maka-4 na beses niya akong pinuntahan. Yon ay yung 2nd year anniversary namin. Christmas vacation, dinagyang festival at noong 18th birthday ko. Mas lalong lumalim pa ang relasyon namin sa pagdaan ng panahon. Wala na akong hahanapin pa sa kanya, Papa Dudut. Sana ituloy-tuloy na ito habang buhay. Bagamat umabot na kami ng 2 taon ay nananatili pa ring lihim ang relasyon naming dalawa. Kahit na ang kaibigang kasama ko noon sa Palawan Youth Congress ay hindi alam ang relasyon namin nang kinikilala nilang si Coach David. Maging si Cyrus ay hindi alam ang tungkol sa amin, lalo na ang tunay kong pagkatao.
Nang sumunod na taon ay kinuha ako ng ate ko na kasalukuyang nagtatrabaho bilang company nurse sa isang malaking kumpanya sa Cagayan de Oro. May school naman daw doon na nag-o-offer ng medical technology, kung kaya't pwede daw na doon ako dilipat. Pumayag ako sa plano ni ate at syempre ipinaalam ko ito kay David. Kaya June 2011 ay nag-transfer na ako sa Cagayan de Oro City. Dahil sa malayo ang bahay ng ate ko at nakasawa niya ay napag-decide akong umupa na lamang sa isang apartment na malapit sa school. Isang buwan na ako sa CDO nang binisita ako doon ni David. Lingid iyon sa kalaman ng ate ko, maging ng mga magulang ko. Doon ay tumagal siya ng 4 na araw at bumalik muli ng Maynila. October 2012, anniversary namin ni David. Dinalaw niya ulit ako at sabay ulit kami nag-celebrate ng special na araw na iyon para sa aming dalawa. 4th year college na ako noon at medyo busy na sa internship. October 13 ang anniversary namin at tulad pa rin ng dati ay binusog akong muli ng pagmamahal ni David. Masayang masaya kami pareho dahil kahit papaano ay naabot namin ang 5 taon na walang naging problema. Hindi niya ako pinagselosan kahit kailan at ako din sa kanya. Bagamat gwapo si David at lapitin ng mga babae, ay hindi ako nagkaroon ng ideya na makikipag-flirt siya sa mga ito. Masyado siyang naging open sa buhay niya at ako rin sa kanya. Nang gabing iyon papadudot ng aming anniversary ay nag-check-in kami sa isang class na hotel at doon na nagpalipas ng gabi. Lihim akong natuwa sa balitang narinig ko dahil sa wakas ay makakapiling na niya ang kanyang mga anak. Val, mahal mo ba ako? Tanong niya. Oo naman Dave, mahal kita. Aabot ba tayo ng 5 taon kung hindi kita mahal? Ikaw, mahal mo rin ba ako? Nakangiti kong tanong sa kanya. Mahal, pero may sasabihin sana ako sa iyo eh. Sabi niya. Ano yun? Out of curiosity, tinitigan ko siya at naghintay ako ng sasabihin niya. Gusto ko nang kumalas sa relasyon natin. Sabi niya. Natigilan ako. Walang reaksyon sa mukha ko dahil sa labis na pagkagulat. Ngunit napangiti ako kalaunan at kinurot ko ang tagiliran niya dahil sa buong akala ko noon ay nagbibiro lamang siya. Ngunit nanatiling seryoso at dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha. May problema ba tayo, Dave? Bakit gusto mo nang makipaghiwalay? Sabi ko. Gusto kong mabuhay ka ng normal. Ayoko makulong ka sa isang taong walang kinabukasan. Isang taong talunan kagaya ko. Sabi niya. Mali ka sa inaakala mo, David. Para sa akin, isa kang mabuting tao. Ang mahalin ka ay kayamanan ko. Kung iiwanan mo ko, ikamamatay ko. Hindi ko na rin napigilang mapaluha. Hindi dapat, Val. Dapat ay mahalin mo ng gusto ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Di ba, sabi mo sa akin noon may nawawala at may dumarating. Malay mo darating talaga ang taong para sa'yo. Maghintay ka lang. Sabi niya habang umiiyak. David naman, please, wag mong gawin to. Wag mo namang basta-bastang iwanan ako. Hindi ko pa kaya. Wag mo naman ako saktan ng ganito. Pagmamakaawa ko sa kanya. Val, nasa akin na ngayon ng mga bata. Patawarin mo ako pero sa ngayon ay sila muna ang priority ko. At baka hindi na kita maasikaso kapag nagpatuloy pa ang relasyon natin. Sabi niya. Hindi ko naman hinihingi na maging priority mo ako Okay lang sa akin na pangalawa lang ako basta ang mahalaga, nagmamahalan pa rin tayo. Sinabi ko habang humahagulhol. Makaka-move on ka rin. Pangako, nandito pa rin ako bilang best friend mo. Bilang kuya mo. Sabi niya. David! Hinagkan ako ni David sa mga labi ko at tuluyan na ngang umalis. Naiwan ako sa loob ng kwarto na umiiyak. Wasak na wasak ang puso ko noon, Papa Dudot. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hinabol ko siya palabas ng hotel, ngunit hindi ko na siya naabutan pa. Wala na akong pakialam kung wala akong tsinelas na lumabas at nagtitinginan sa akin ang mga tao.
Iyak ako ng iyak habang sinisigaw ang pangalan niya at nagbabaka sakaling marinig niya ito pero nabigo ako. Mugto ang mga mata ko kinabukasan pagpasok ko sa duty. Wala akong mapaglabasan ng sama ng loob. Lingid sa kalaman ng lahat na straight ako. Maging mga classmates ko ay hindi alam ang totoong nangyari sa akin at wala rin akong panahong i-share para sa kanila. Sa school dapat ay good vibes ako pero kapag nag-iisa ay doon muling bumubuhos ang lungkot ko. Mahal na mahal ko si David pero talagang hanggang doon na lamang. Hindi ko man ito matanggap pero kailangan kong harapin. Mahigit 2 buwan nang wala kaming contact ni David. Kahit sa Facebook pa ay hindi ko makuhang tignan ang profile niya dahil sa tuwing nakikita ko ang gwapo niyang mukha ay malulungkot na naman ako. Ibinaling ko rin ang tingin sa iba nang sa ganon ay mas lalong mapabilis ang pag-move on ko pero nabigo ako. Sa lahat ng nakita ko, mapababae man o lalaki ay si David pa rin talaga ang nakalalamang sa lahat. March 2013 nang nakagraduate ako. Tuwang-tuwa ang aking mga magulang nang nag-march na ako paakyat ng entablado. Sa wakas ay may diploma na ako at may pagmamalaki na sa lahat. Sa wakas, Papa Dudut, ay natupad rin ang pangarap ko para sa akin at sa mga magulang ko. Pero ang promise sa akin ni David na Boracay treat after ng graduation ko ay alam kong hindi na iyon matutupad. Ayos lang sa akin iyon dahil natanggap ko na sa aking sarili na talagang hanggang doon na lang ang pagmamahala namin ni David. Totoo ang sinasabi niya sa akin na learning to love yourself is the greatest love of all. Isang magarang welcome and Thanksgiving party ang naghihintay sa akin nang umuwi ako ng probinsya. Nagkaroon kami ng reunion ng aking mga kaibigan sa high school. Isa ng engineer si Cyrus at kinasal na at may asawa na at anak. Sa aming magbabarkada, ako at ang kababata kong si Janice na lang ang wala pang asawa. Pinagbigyan ko silang magsalita ako bilang parte ng programa. Ikinuwento ko sa kanila ang mga nangyari sa akin habang nasa labas ako ng Palawan. Ngunit hindi kasama sa kwento ko si David. Naikwento ko kung paano ako nag-survive. Nagkapasalamat din ako sa mga kabarkada ko na talagang hindi ako kinalimutan. Lalo na si Cyrus. Salamat sa pagkakaibigan natin noong high school hanggang ngayon. Sana naman, ninong ako sa anak mo. Thumbs up ang nakita kong response ni Cyrus sa hiling ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay meron na akong regular na trabaho. Hindi ko na muna bubuksan muli ang aking puso para umibig. Magpo-focus muna ako sa pagtulong sa pamilya ko, lalo na sa mga magulang ko. Sa amin kasing magkakapatid ay ako na lang ang binata pa at tiyak na ako lang ang aasahan nila mama at papa para tumulong sa kanila. Humingi ako ng guidance mula sa Panginoon sa landas na dapat kong tahakin. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Medyo wala mang happy ending sa love life ko, isang bagay ang pinagpapasalamat ko at hindi ko pinagsisisihan sa lahat. Marahil ay ibang-iba ang pagtingin ninyo sa akin ang mga tagapakinig. Ngunit ito lang ang masasabi ko sa inyo. Sa lahat ng nakakaintindi at bukas ang isipan sa ganitong mga bagay, salamat sa pag-intindi nyo sa akin. Sa lahat naman ng mga saradong kaisipan hinggil sa ganitong mga bagay-bagay, humihingi po ako ng pasensya. Hanggang dito na lamang ang aking liham kasaysayan, Papa Dudut. At sana'y may napulot na aral mula sa aking karanasan ang lahat ng ating mga masusugid na tagapakinig. Ang maipapayo ko lang sa lahat ng may karanasang katulad ko, mahalin muna ang Diyos, ang sarili bago mahalin ang lubusan ng iba. At kapag kayo ay nagmahal na, just forget the world. Lubos na gumagalang ang inyong kabarangay, Val. Marami kang pinagdaan ng problema sa pag-aaral, sa pag-ibig at sa pamilya, ngunit ang pinakamagandang bagay na iyong ipinakita ay ang patuloy na paglaban, pagsuong at pagharap ng iyong buhay sa kabila ng lahat. Mabuti ang iyong pinakitang pagsunod at pagpapahalaga sa paghihirap ng iyong ama at ina. Pagsisikap na makatapos ng iyong pag-aaral sa kabila ng tuksong iwan ng lahat, kapalit ng pagmamahal ng iyong pinakaiibig. Masarap magmahal ngunit masakit iwan ang taong iyong minamahal. Sabi nga nila, 2 klase lang daw ang tao na dadaan sa buhay natin. Ang taong mag-aangat sa'yo
at ang taong maglulubog sa'yo. Pero lagi mong tatandaan, pasalamatan mo sila pareho dahil sila ang tumulong sa'yo para maging matibay na tao. Lahat ng bagay ay mayroong dahilan. Maaaring sa ngayon ay hindi mo pa ito maiintindihan, ngunit balang araw ay magpapasalamat ka na nangyari ang mga naganap. God's will is greater than our will, even if sometimes we don't understand it. But maybe that is how God mysteriously moves in our lives to save us from the people that can hurt us and guide us to the way of happiness and love. Mga kabarangay, sana ay may magandang aral kaming naibahagi sa inyo sa pamamagitan ng sulat ni Val. Abangan po ninyo next Sunday ang isang panibagong storya ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang sa Barangay Love Stories #1.